on nga pagahibalaon no ang nangina assessment sa nga Ibon Foundation sa sining nagapadayon man nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At makakasama natin sa ngayong umaga, mga kabombo, ang Executive Director ng Ibon Foundation with Sir Sonny Africa. Sir Sonny, magandang umaga po. Magandang umaga po. Happy weekend po sa lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Okay. Sir Sonny, gusto po nating malaman, no? Ano po ang naging assessment ninyo dito po sa 15 days ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, particular po sa mga testimonya at dokumentong inilabas tungkol sa paggamit ng confidential funds, Sir Sonny? Well, overall, syempre, I think tulad ng marami, medyo natatagalan, nababagalan sa proseso. Pero sa amin itong mga nakarang araw, isang sigurong tampok na usapin ay na lalabas at least finally, publicly, yung maraming questions na na-raise na tungkol sa paggastos ng confidential intelligence funds ni VP Duterte. Although sa totoo lang, yung preliminary nature ng finding ng COA, medyo ano yan, parang plus-minus. Plus kasi publicly may question, pero minus kasi hindi pa final and conclusive. So I think yung general approach ng defense na gawing sobrang legalistic yung proseso, i-question talaga at i-clarify ano ba talaga yung nature ng findings ng COA, pakiramdam namin ay nag-benefit sa ngayon. Yung defense pa sa prosecution kasi naghihintay pa tayo na pasabog eh. Hindi pa naman tapos yung hearing dito sa pagdinig sa second impeachment complaint. So, I mean, kaya natin, kung may mag-take ng witness stand na may mas direct na pasabog imbis na dun sa COA compliance audit, mas makatulong sa impeachment naman. Sa prosecution. Okay. Sinabi po no ng COA, Sir Sonny, na pinag-aaralan pa ang posibilidad ng fraud audit dito sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Gaano po kalaga ang hakbang na ito sa usapin ng transparency at accountability po, Sir Sonny? Mahalaga kung fraud audit ang gagawin kasi sa ngayon nga, yung findings nilalabas ng COA, yung compliance audit eh. Kumbaga yung compliance audit ay checklist lamang doon sa ano ba na isumite, hindi na isumite. So, pagkamat meron nang raise na mga question kasi kung hindi nakakapag-comply sa compliance audits yung Office ni Vice President Sara, ibig sabihin, kulang ang sinasabit nilang supporting documents, liquidation. Mahalaga actually yung fraud audit kasi yung fraud audit, ang conclusion niya ay hindi lamang i-check ano na-submit, hindi na-submit, na may nagbibigay ng makakapag-raise ng question yung compliance audit. Pero kung fraud audit, hahanapin talaga yung ebidensya kung saan talagang ginamit yung mga hindi ma-justify dun sa compliance audit. So, tingin namin, sana dati pa ito nangyari. Hindi ko alam kung bakit medyo natagalan yung fraud audit dito. Siguro yan ang problema sa ating anti-corruption system. Madali ipara, madali questionin kung ito ay nasa kapangyarihan. So, nare-reveal ngayon yung weakness ng ating anti-corruption system. Pero maganda sana yun kung merong fraud audit kasi mas conclusive yung findings ng isang fraud audit kaysa compliance audit. May mga pangalan ng umano'y recipients ng confidential funds na question dahil sa pagiging unusual. Sa pananaw ninyo, Sir Sonny, sapat ba itong dahilan para magsagawa ng mas malalim pa na investigasyon? Hindi actually issue yung yung mga nakakatawang pangalan eh. Ang kung mapapansin nyo, yung pag-question naman ng paggamit ng pondo, hindi actually dahil sa paggamit ng alias. Kasi yung alias naman, ang katangian niya ay tago yung identity ng informant. Ang kini-question dito, hindi yung nakatawang alias, kundi sino yung tao sa ilalim ng alias at para saan yung nilabas na pera. Kasi yung na-question sa compliance audit halimbawa, na pwede nga i-pursue kung magka-fraud audit sa Office of Vice President, ang kini-question, hindi nakakatawang pangalan. Ang kini-question, sige, may sinasabi kayong alias, may sinasabi kayong tao, at natago nyo yung pangalan, identidad sa alias, sinasabi nyo may reward siya, kasi may binigay na mahalagang impormasyon
na nagresulta sa isa to some kind of progress to whatever security purposes, yun ang nawawala ngayon. So hindi actually yung nakakatuwang pangalan ng issue, medyo diversionary yan. Ang real issue, yung meron ba talaga nangyari justifying yung paglabas ng reward sa mga taong yan. Okay. So ano po ang dapat gawin no, ng COA upang mapatunayan kung tunay ang mga taong nakalista bilang recipients at kung talagang natanggap nila ang mga halagang nakasaad din sa mga dokumento, Sir Sunny? Doon na papasok sa fraud audit. So yung compliance audit, essentially, yung COA, titignan lahat na isabit na documents ng Vice President. Kung nakita may mga butas, kung mag-fraud audit na, ipag-pursue nila yung mga butas na yon. So, halimbawa, kung kay Mary Grace Piatos, kung may totoong tao sa likod niyan, i-verify ng COA yan. Meron bang totoong tao na pumirma dyan si Mary Grace Piatos? O yung pareho bang taong pumirma dyan, siya rin yung parehong tao sa iba't iba pa mga nakatawang pangalan. So, isang point of verification yon. Ikalawa, kung may tumanggap nga dyan, kahit na iba-ibang tao yan, para saan? Kasi kung tinanggap siya at sinasabing reward kasi nabigyan ng informasyon, kailangan documentation, anong informasyon ang binigay niya? Tapos, anong sinasabing naging tagumpay na nag-justify ng reward sa kanya? So, of course, confidential naman to, so may own proseso naman yung joint circular ng COA about yung paggamit ng confidential funds. Ipaprotect naman yung identity ng tao, very purposeful yun. At titingnan, sige na nga, totoo ba talaga may patutunguhan yung reward, yung information na yan at may justifying a reward. At yun nga yung kinakatakutan ng Office of Vice President at yung suspension na marami sa mga pangalan na ito, mali na sa nakakatawa, side issue lang yan, marami sa pangalan nito ay mga peking tao o isang tao lamang at wala naman tinutuntungan ng actual justifiable transaction. Kung mapatunayan no, na fictitious recipients o peking dokumento, anong magiging implikasyon nito, Sir Sunny, no, pagdating sa accountability nitong mga opisyal na may hawak po ng pondo? Di na magiging pasabog. Kasi fictitious talaga yung tao, kaya yung alias siya. Pero kung may tao sa likod niyan, kung may totoong tao man yan, ang pagiging fictitious niya, kung meron ba talaga siyang binigyan information. Kung may totoong binigyan informasyon at nagresulta nga to something justifying a reward, dun lamang okay. Pero kung walang tao talaga doon, kung isang tao lang yung napumipirma, at ikalawa, kahit may totoong tao pero walang informasyon leading to some kind of successful prosecution or whatever, ibig sabihin, pinalabas na pera ay kaduda-duda. At mention yun, kung may makuha silang testigo, halimbawa, ako, naisip ko dyan, kung may testigo magkasabi, akong pumirma dyan, pero hindi naman ako actually informant, or informant ako, pero eventually naman ibigay informasyon, wala namang kinalabas doon. Kung may magsalita ng ganon, yun talaga ang pinakapasabog at magbibigay ng pruweba na questionable yung mga transactions na ito.